unjust fixation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, parang... Oh! Parang iyak. Wala, meron nung dahilan yun. Pero... For today's episode natin mga kaibigan ay mag-e-air review muna tayo dahil nahuli na po ang pinakamalakas at pinakamalupit at pangit. What? Basta nahuli na sa FLM at GTA Pilipinas 2.0 na naman po ang kaganapan mga kaibigan. Kaya wag na natin patagalin itong video na to. Salad na nauwi sa alam mo na. Pangit ang title ang putik. So kahapon guys, ayan o, February 24, enjoying a life of luxury at Grand Club. So kahapon no, just to give you an context, na-review na natin tong tao na to. Okay, na-review na natin siya 4 months ago as far as I know. So nung ni-review natin siya, eh malayang malaya pa siya. Okay, ito yun, no? Nasaan na ba yun? Baba natin. Saan na yung ni-review ko? So si FLM. Ayan, Rise Emperor Tutorial FLM. First featuring Creepy. Okay, tapos after 2 months, ito po yung nangyari sa kanya, okay? Ang order ko, salad. Bakit binigyan ako ng warranty order? Warranty order? Show cause order. Waiter, Casper, ulitin mo nga ulit. Sabi mo, kay Boss Francis ka mo. Nox! Boss Francis! Oo, ba uli? Nag-yossi. Ito guys, ang hindi ko kasi maintindihan. Ang sabi nila MG, marami daw, marami daw nilokong tawag nito, foreigner or foreigner tuloy, mga overseas Filipino workers. Katalinghood. Marlon Katalinghood. Ito na yun. Ay siwaran, ang po. Diba yung Rolex, alam ko yung Rolex na yan yung mahal na pinakita ni paring Hybe. Kaso I'm not sure kung yan ba talaga or Rolex ba talaga yan. Okay? Di ko alam kung yan yun ha. Panoorin natin boys. So ay nahuli na siya eh. Sabi doon ng dulo yun diba? Saan ba yun? Ito ba yun? Clarence. Ito dito. Naalala ko ang in-order niya dito, steak. So binigay sa kanya salad. Hindi ko alam bakit ganun po yung nangyari. No? Hanapin ko nga yung part na nag-order siya ng steak. Dami palang order niya dito Walang iba. Okay. Ayun, dami niyang order oh. Steak ka down, all very well done. Ayun, dami niyang order oh. Well done pa na steak. Tapos yung sa drinks niya naman, sir, tatlong Coke, regular, 10 loaves ng gaso. Okay. For, naman, sir, yung dalawang steak na very well done, ito pa check naman sa titin, sir. Pero dapat ihabol niyo yun. Kasi kanina sinabi mong wala, kaya sabi ko magpakuha na lang sa ginsa doon. Oo. Pwede naman yun. Galit. Inaaway pa yung Hindi po mashed potato, marble potato. Food Walang stab lang problema yan eh. Kung meron. Okay, pa Ribeye ba yun nandyan? food stab lang yan eh. Sige, well done. Dalawa, sir. Paki-slice na lang ng thin slice. Okay. Thank you. Pala yung sinasabi ni MC, ang in-order ni FLM well done. Ang binigay, well deserved na huli. Putik na sinabi yan oh. Ito na boy, nahanap ko na. Sir, walang steak ngayon. Tapos walang kimchi roll at saka kimchi roll. Hanap ka na. Yun lang ngayong wala. Baka merong mistake. Yun lang pinunta ko, layo-layo. Wala, sir. Kahapon pa to. Nag-waiting pa rin kami sa... Reklamo pa siya yo. Reklamo pa siya eh, no? Food stab lang yung pinapakaano niya eh. Ito na yung nahuli. Ito na yung doon na tayo sa part na nahuli siya, okay? So, context, ang kinaso sa kanya is unjust vexation. Ano ba ibig sabihin ng unjust vexation? Unjust vexation, ibig sabihin. Unjust vexation is a criminal offense. Well, di naman tayo batas-batas eh, diba? Baka mamali tayo. Penal Code Philippines defines any human conduct that unjustly annoys, irritates, torments, or distress. Tumuturok pa yung arm ko. An innocent person but causing physical harm. So ibig sabihin, parang kunwari pag ginaharas ako ni Ace, pwede ko siyang kasuhan ng unjust vexation. Pero available naman yung unjust vexation. Okay. Kaso natatawa lang ako. Basta mamaya papakita ko sa inyo bakit ako natatawa. Okay, play mo na yan. Ayun na, tol. Ayun na. Ito na yung napanood ko eh. Ito na yung tinransform ko eh. GTA Pilipinas 2.0. Ayun na. Right. Huli ka. I-serve lang po namin yung... Pulis yan oh. Lespo yan tol oh. Hindi ko makita yung rank niya sa Chapa pero may mga award siya dito. Tapos may pulis lang yan. Okay. Excuse me. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Huli! Leo Marcos? Huli! End live! Sly the Miner outro to eh. Naalala nyo kapag nagla-live si Sly? Ganito siya nag-outro eh. Ano? Recta bounce. Bounce. Ay, grabe na balita pa talaga sa national TV oh. Ayun oh, ABS-CBN News. Paghaharap ni Mark Jason si MG to tapos Norman Mangusid nawi sa asaran at pikunan. Pwede ko ba i-play to ABS-CBN News? Tingnan nga natin. Ito na.
Lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. Okay. At na-acquit ho ko dyan. Ngayon, Tapos? yung laban namin ni Bakagago, ako ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ang unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para... Oh! Para akong pumatay. Yung sinasabi ng marami ko yung stop, 2020 pa lang, dami nyo nagsasabi niya, wala nang Kaiyak. kahit isa. Kaiyak. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito. Uy. Ako daw ay nagmura kay ganito. May dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Oh. Kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Hindi ko alam kung paano natitiis ni FLM na inaasar siya ng ganun. Kasi pag ako, syempre mag-iinit yung tenga ko niyan, mga ganun part. Ano, no? Wala, meron nung dahilan yun. Pero, Paano? Lahat kasi ng mga nandyan, pati yung nagsasalita na, ayan o, yung nakapula na yan, di ko kilala, di ako familiar sa kanya eh. Pinagmumura din ni FLM yan. Sabi niya, walang kwenta, ganyan-ganyan, warrant, ibigay nyo. Ayan, binigyan ng warrant. ng hindi maganda sa isang wala, meron nung dahilan yun. Pero siguro niyan, unjust fixation lang, ipinahiya niyo kung Pilipinas na ganito. Oh! Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir, Oh! sir, pako mo. Uli ka sa'yo. Namin ako. Ampas mo pa. Ito yung asawa ni MG, pati si MG oh. Okay, so ang alam ko kasi hinaharas din kasi ni FLM yung asawa ni MG. Okay. Ayan, tapos ito din, ito ring hindi ko kilala to sino nung nakapula na to eh. Basta pinagmumura din siya nun ni FLM. Okay. So lipat tayo, lipat. Eh seryoso, naka 45k subscribers to si FLM nang walang ginagawa. Really? Inamin na auto to. Join October 8, 2025. Paano siya nagkaroon ng ganyang ka daming solid ah. Paano siya nagkaroon ng 45k? Pero grabe, araw-araw siya nagla-live oh. Sayang, di man lang umabot ng ng 100k subs para nagka-silver play. Yung huling FLM ni FLM, nawala eh, di ba? Na-copyright. Ewan ko, pinagre-report yata ng mga tao. So ito na po yung itsura ni FLM ngayon. Ayan oh, si Tito Badang pa yung nag-post. Kinalbo siya. Hindi ko alam kung legit photo ba to ah. Pero kasi nasa kulungan na siya tapos kinalbo siya. Hindi ko na mag-gets unjust vexation pero kinalbo. Di ba napapiansahan naman yung unjust vexation? Or merong or yan eh. Pinagpatong-patong yung kaso niya to the point na ganyan yung nangyari sa kanya. Okay? Talagang dekalibre tayo, libreng gupit. Ayan na, nagupitan nga talaga si Idol oh. Kakahingi mo lang libre, nalibrehan ka ng gupit, FLM pare. Ayan ang nangyari sa iyo, yan ang napapala mo. Meanwhile, dumako muna tayo sa ibang pangyayari sa GTA Pilipinas mga kaibigan, okay? Kahapon ay hearing naman ni Duterte. Tingnan natin yung mga nangyayari sa Hague mga kaibigan. Okay, ayan oh, sinend lang sa atin. Hey, panoorin nga natin. This is not an accident. Everything has been planned. This is part of God's plans for you and the Duterte and the family and the Philippines. Arise and shine. I speak to your spirit. I speak to your spirit. And Holy Ghost, arise and shine. For your death is done. Wake up! Wake up! Tumayong ka! Tumayong ka! Pag umabot ng 1k likes to, gagayahin ko to sa stand ni Mingyu sa 7-Eleven. Anyways, nasali sa flip top to eh. Nasaan yung clip na nagpi-flip top to? Hindi ko alam guys kung kung familiar kayo sa flip top lately or recently. Pero may laban si Poison 13 laban kay GL. Ako kasi flip top fanatics ako eh. Okay. Flip top fanatics ako, napanood ko to. Lupit talaga ni Poison 13. Pakinggan niya to. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka lang nang aading. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Nag-comment po, ito na ba si Mingyu? Tayo pwede magbigay ng mga komento dyan, boy. Nasa gitna lang tayo dapat, boy. Masama yan. Masama yan. Ano naman nangyari kay Papa Piduts? Tingnan na natin. Kahapon kasi, pagmumura ni Duterte, pinakita sa paglilitis. Totoo? 7 days before he was arrested. Totoo ba? 3 days on display again. This is tab 136. Oh no! Oh no! Boy, isipin nyo boy nagpunta kayo sa hearing tapos pinagmumura mo yung... Isipin mo na lang parang pinagmumura mo yung mga teacher mo sa press con. Tapos ngayon nireview ng mga teacher pati principal mo. Totoo lang,
baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Oh, shit! Eagles ka doon, tol. Kahit mahulog yung kutsara ni Poison 13. What? GG ka dyan, tol. GG. Yari. Anyways, short video lang muna to, no? Dahil yun lang naman po ang mga pangyayari lately sa Pilipinas. Binigyan ko lang kayo ng short update na nahuli na po si Francis Leo Marcos. At ito po yung nangyari kahapon. Actually, ang daming pangyayari kahapon. Okay. At dapat meron din pangyayari ngayon, which is dapat holiday ngayon. Pero hindi holiday ngayon kasi hindi pa dineklara ni Ferdinand Marcos. So kahapon, nung umaga nahuli si FLM, nung hapon naman, nagkaroon ng hearing si Duterte. Tapos, nung umaga ngayon, dapat holiday or hindi holiday, I don't know, hindi ko alam. Pero alam kong ito ngayon yung araw na umalis yung mga Marcos dati nung 1990 something, 1980s or 70s. Di ko na maalala. Di ko alam, at pa nagiging GTA yung Pilipinas, tol. Ano ba nangyayari? Tingnan nyo to. Nagdadrive, oh. GTA talaga eh. Believe in the GTA simulation. Meron pa ako isang paborito eh. Si Mark Anthony Fernandez. Bago natin tapos ito, Mark. Ito, may nagpa-shoutout. Ito. Si Ronald Aquino, greetings si Mark Anthony Fernandez to. Binabati kita ng happy birthday sa'yo. God bless you always. Mabuhay ka. Ano ba nangyayari sa simulation ng Pilipinas, tol? Shoutout sa'yo, Mark Anthony Fernandez. Ibang review to. I-reviewin natin to sa GTA Pilipinas 3.0. Maiksi lang yung GTA Pilipinas 2.0 ngayon. I-compile natin yung 3.0. Abangan nyo. Meron na naman akong bago segment sa EOT Review. GTA Pilipinas. Ang dami nangyayari kalokohan sa Pilipinas at kailangan natin i-review isa-isa at i-analyze kung bakit nagkakaganito yung mga tao dito sa mundong to, no? Dahil meron tayong mga bagay na hindi natin naiintindihan pero kailangan nating intindihin at ang naintindihan ko lang ngayong araw ay sabi ni FLM na unjust vexation lang yun pero okay lang kasi pangit naman siya. What? Di pa ako magaling kaya short video lang muna. Kita nyo naman yung boses ko, Garalgal. Hey up, that is it for today's episode. Ingat kita, it's paalam, always stay safe. Maraming salamat. Ako nga pala muli si Kuya King. Ingat kita, it's peace out.